Mga kabalik, mga ka-mindshift, kung maayos na ang buhay mo, may naipundar ka na at hindi ka na umaasa sa gobyerno, pakinggan mo muna to bago ka mag-scroll. Hindi na sikreto ang nangyayari sa bansa. May mga proyektong may pondo pero kulang ang resulta. May mga balitang may insertions, may mga pangalan na paulit-ulit ang lumalabas. At kahit alam na ng bayan, parang tuloy pa rin. Parang wala ng hiya, parang wala ng konsensya. Actually, wala na nga. Hindi tayo titigil, hindi tayo papayag na walang managot, pero kailangan din natin maging totoo sa sarili natin. Sa ngayon, hindi na natin pwedeng iasa ang lahat sa mga politiko. Hindi lahat ay ganun, oo, may iilan na tapat. Pero alam din natin ang totoo, halos lahat garapal, walang puso, at ginagawang negosyo ang bayan. Habang hinihintay natin ang pananagutan ng mga politikong magnanakaw, may mga Pilipinong hindi pwedeng maghintay. Tignan mo ang nangyayari tuwing may baha. May mga bahay na nasisira, may mga kabuhayang nawawala, may mga pamilyang namamatayan. At ang mas masakit, marami sa mga ito ay pwedeng naiwasan. Kung ang pondo inilaan para sa flood control, para sa mga dike, drainage at proteksyon laban sa baha ay talagang ginamit ng tapat, maraming bahay ang hindi sana nasira, maraming kabuhayan ang hindi sana nawala, at may mga buhay na hindi sana nasayang. Hindi ito simpleng sakuna ng kalikasan. Ito ay sakuna kapag ninakaw ang pondong dapat nagliligtas ng komunidad. Di sila tinangay lang ng baha, tinangay sila ng korupsyon. Habang mabagal ang sistema at nagtuturoan ang mga opisina, may mga Pilipinong nagugutom ngayon at may mga nagkakasakit na hindi kayang maghintay ng papel, pirma at pila. Alam nyo, kapag ang isang Pilipino sa laylayan ay nagkasakit, kailangan pa niyang magmakaawa, guarantee letter, pila, pakikisuyo, para lang mabayaran ng ospital, para lang makabili ng gamot. At aminin na natin, ang paghingi ng guarantee letter sa politiko ay nakakababa ng pagkatao. Hindi dapat ganun, hindi dapat kailangan lumuhod ang tao para lang makakuha ng tulong na matagal na niyang binayaran. Hindi ito pabor, hindi ito limos, ito ay karapatan. Hindi obligasyon ng mamamayan na magmakaawa sa politiko. Ang obligasyon ay baliktad eh. Trabaho ng politiko ang magsilbi, trabaho nilang tiyakin na gumagana ang sistema, silang public servants, sila ang binoboto ng bayan. Kapag ang tulong ay dumadaan sa pakiusap, hindi na to serbisyo, ito ay kapangyarihang inaabuso. At ang mas nakakalungkot, ang kahirapan ng tao ay ginagawang kapital ng mga politiko. Ang pangangailangan ng pamilya, ang gutom, ang pagkakasakit, yan ang ginagamit para lumikha ng utang na loob. Alam nyo, sa halip na ibigay ang tulong bilang karapatan, ginagawa itong personal na pabor. At sa susunod na halalan, ang pabor na yon ay isusukli sa boto. Hindi ito malasakit, ito ay pagsasamantala sa kahirapan. Dahil ang pondong ginagamit nila ay hindi galing sa bulsa nila. Pera ito ng taong bayan, pinagtulungan ng bawat Pilipino, buwis ng manggagawa, ambag ng ordinaryong mamamayan. Pero tignan mo ang nangyari. Sa mga kalsada may pangalan nila. Sa mga proyekto may mukha nila. Sa mga bigas at pamaskong handog, may tarpaulin nila, may litrato nila. Para sila ang nagbigay, parang kanila ang pera. Yan ang trapo. Dahil hindi nila pera yon. Pera iyon ng bayan. Pera mo. Pera ko. Pera nating lahat. Hindi dapat may pangalan, hindi dapat may muka, hindi dapat may utang na loob. Dapat may serbisyo lang. Kaya nga, habang hindi maaasahan ng sistema, huwag muna tayong umasa sa mga politiko. Hindi ibig sabihin nito na titigil tayong maningil. Maniningil pa rin tayo. Babantayan pa rin natin sila. Pananagutin pa rin natin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Pero habang naghihintay ng hustisya, tayo-tayo muna ang magtutulungan. Hindi limos, hindi awa, kundi bayanihan na may dignidad. Kung maayos na ang buhay mo, may naipundar ka na at hindi ka na umaasa sa gobyerno, hindi ito sermon, hindi ito paninisi. Ito ay paalala. Kung kaya mo na magnegosyo, isipin mo kung paano makakasama ang nasalaylayan. Kung may puhunan ka, isipin mo kung paano makakaligha ng trabaho. Kung may kakayahan kang tumulong, gawin mo, hindi dahil obligasyon, kundi dahil Pilipino ka. Hindi ito laban ng mahirap kontra mayaman. Ito ay laban na may konsensya kontra wala. Kung maayos na ang buhay mo, hindi ka kaaway. Ikaw ang kailangan.
At ngayong Pasko para sa iba, may handa na, may ilaw, may tawanan. Pero para sa maraming kapatid nating Pilipino, hindi nila ramdam ang Pasko. Alam niyo masakit isipin na sa bansang ito ang Pasko ay naging pribilehiyo, hindi damdamin. Samantala ang Pasko ay dapat pagmamahal, pamilya, pag-aaruga. Hindi lang para sa may kaya kundi para sa lahat. Kung may sapat ka ngayon, hindi ito utos. Ito ay paalala. Baka may pamilya na kahit kaunting tulong lang makaramdam ulit ng dignidad. Baka may batang kahit simpleng pagkain lang maramdaman ng Pasko. Hindi natin kayang ayusin ang buong sistema agad pero kaya nating magbigay ng init sa kahit iilang buhay. Habang hinihintay natin ang hustisya, huwag nating hintayin na may masaktan pa bago kumilos. Sa mundong ginagawang negosyo ang kahirapan, malasakit ang tunay na tapang. Ngayong Pasko, iparamdam natin na hindi pa nawawala ang pamilya. Hindi pa nawawala ang pagmamahal, hindi pa nawawala ang pag-aaruga sa bayan. Ito ang Balik Values Mind Shift. Ngayong Pasko, kung maayos na ang buhay mo at may kakayahan kang tumulong, magbahagi ka please. Hindi para magpakitang tao, kundi para ipaalala na tao pa rin tayo.